talata 12, sinabi po ng salita ng Panginoon. Sapagkat ang salita ng Diyos, ito po, salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit sa matalas, sa higit na matalas kaysa anumang tabak na nakabulay talin. Ito ay tumatagos maging sa pinangiwalayan ng kaluluwa at espiritu at ang mga kasukasuhan ng utak sa buto at nakataho ang mga isip at ang mga binabalak ng tao. Ganun po pangyarihan ng salita ng Panginoon Diyos. Katulad siya ng tabak na dalawa ang patalin at tatagos sa lutahan sa gitna ng paghiwalayan ng espiritu at kaluluwa. Ganun po katindi, kapangyarihan ang salita ng Panginoon. Sa Jeremias po, sinasabi ang salita ng Panginoon, katulad ng apoy that consumes the people. At sa Jeremias din sinabi ni Jeremias, ng salita ng Diyos ay parang martilyo, hammer, na babasagin kahit yung matigas na bato. Kaya nang basagin ang matigas na puso, katulad ng puso ng aking mga ninuno na marahas, mamamatay tao, violente, at magbabalis, mandidigma. Ang salita ng Diyos ay kanilang nabasa, nagbago ang kanilang mga puso. Mawala man yung mga salita, magkatagumpay na walahin itong Biblia na ito. Pero hindi natin mabubura yung mga patutuo na yan. Si Biblia sa ngayon hanggang ngayon ay patuloy na gumagawa, kumikilos dahil ito makapangyarihan ang salita ng Diyos na magbadala ng pagbabago sa isang bayan, sa isang komunidad, sa isang pamilya at sa isang tao na katulad ko. At ganun din ang mangyayari sa inyo. Kung nagkataon kayo, bakit hindi naman lahat ito nagbabasa? Last 2 weeks nag-aaral. 2 weeks. Ang nagbago. Maraming nagbabasa, hindi nagbago. Dahil hindi sila naniniwala. Ang kanilang layunin, magbasa, mag-aral para wasakin ang Biblia. Pero darating yun ang takdang panahon na ang Diyos mismo ang ihigo sa kanilang puso upang sila ay matablan ng salita ng Panginoon. At maaaring darating iyan sa iyo sa takdang panahon na tinakda ng Diyos sa iyong buhay. Marami pong salamat. Palakpakan po natin sa Panginoon. Okay. Para po sa pamilya, ano po? Ilang tindig pa? Ilang tindig pa? Ilang? Tindig pa. Isa lang. Isa lang. Yung mga gusto mo tanong pabilay mo na lang para hanggang maaga. Okay. Yung mga magtatanong mamaya, kumuha po tayo ng pila. Kasi para makita natin. Mga tanungan dito, bigyan natin ng Ituloy muna natin itong cross-examination ni Ustad, 5 minutes ito. Okay. Brother, pakiset mo yung timer at ito-cross-examination ni Ustad. Pastor, take it away. Dok, hinihintay ko po yung kasagutan sa katanungan ko kanina kung alin po ba sa mga ito ang salita ng Diyos. Ano po, o alin po ito ang natatawag nating Biblia na matatawag na salita ng Diyos. Wala po ba rito? Wala sa aking plano dahil hindi ko alam kung na yan ang katalakay. Hindi, alin po dito? Ibig sabihin, ano po dito sa mga ito ang salita ng Diyos? Wala po ba rito? Ito, diwa lang po. Alin po ba? Yung aklat niyo po ba ang tinutukoy na salita ng Diyos? Hindi alam version, magandang balita. O yun po ginagamit Diyos sa inyo na talagang pag sinasabi niyo salita ng Diyos na walang kaduda-duda. Ihiramin ko po yan pag nagkataon. Kaya, sa translation po, okay. Okay na po yan. O yan. Nagbigay po kayo ng talata, 2 Timoteo 3:16, talatang 17 hanggang 17, ano po? Na sabi niyo lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Opo. At kung dire-diretso pa, magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, pagpapapulaanan sa maling aral, pagtutuwid sa likong gawain,
pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Tama po ba? Okay. At ang inyong pong Biblia mismo ay matatagpuan sa unang Korinto 14 talatang 33, for God is not the author of confusion. Tama po ba? Okay, tama. Yan. So, inadalo po, para po kami magkaroon ng pag-alilangan o confusion na inyong pong pinipresenta na Biblia ay salita ng Diyos, pipigang na lang po tayo ng ilang mga talata. Ano po? Isang talata muna po, ano po? At basahin natin kung yan po ay salita ng Diyos. Sabi niya sa akin ng sa gano'n, maniwala kami. Ezekiel 4, talatang 12. Pakibasa po. Tigil lang po. Patigil kasi. Ezekiel 4, talatang 12 po. Ezekiel 4, tigil na lang po tayo kasi inamin niyo po lahat yan ay salita ng Diyos. So, ilang talata na lang po tayo kukuha. Ezekiel 4, talatang 12. Siya po ba'y salita ng Diyos? Kasi mahirap magbasa, madiin. Wala na siyang antipara. Yun ang totoo. Okay? Verse 12. Sinabi niya sa akin, kung gayon dumi ng baka, ang igatong mo, pinabunan mo kapatid, ang igatong mo sa halip na dumi ng tao. Ano po, baka po ba nandyan? Sinabi dito ka, Baka po, baka. Baka. Nasubukan niyo na po ba na kayo po ay bumili ng baka na nung kayo magluto ay igagatong ninyo ay dumi ng tao? Pero salita po ba ng Diyos yun? So delikado pala po kami mga Muslim na makakain sa inyo na baka ang inyo pong yan po masunuri sa Biblia ay pag bumili ng baka at ang panggagamit ng panggatong pala ay tain ng tao. Kaya delikado po sa akin. Lalo pong iiwasan namin yan. Ito, magkayawan po natin yan. Ito, Doktor, baka po sakali sa inyo pong pag-amin at pagkakamali kanina ay makabawi po kayo. Ano po? At least makabawi kayo. Ito po, sabi niyo po sa akin kung ito po ay salita ng Diyos. Napunta po tayo ng lumang tipan, punta na po tayo ng bagong tipan. okay. Marcos 16, talatang 9 hanggang 20 po. Tinatanggap niyo po ba na salita ng Diyos yan? Marcos 16, talata 9 9 hanggang 20 po. hanggang 24. Okay. Hanggang 20 lang po yan. Maraming opinion dito, okay? Sa sinasabi ko sa inyo. Ano po tinatanong ko? Kung yan po tinatanggap niyo pong salita ng Diyos, sinadro, may opinion ang salita ng Diyos. Okay. Tinatanggap ko. Sa sarili, ito ang salita ng Diyos. Although sinasabi ng marami na scholars, na critic scholars, hindi ito salita ng Diyos. Okay. So tinatanggap niyo po na yan ay salita ng Diyos. Opo, tumatanggap ako ng salita ng Diyos. Opo, yan po ang talata ninyo po yan. So, magpartikular na lang po ako sa talatang 16 hanggang 17. Pakibasa po. Sa English hanggang 17. okay. Ano bang sinabi dito? Yes. Sige, sa mukha niyo nakaulong. Mahirap po kasi yung ilaw, wala dapat na ilaw dito sa likod. Okay. Verses 14 to 16? Hindi po, ano lang po, 16 to 17 na lang po. 16 to Marcos 17. 16, talatang 16 na lang. Ang sumampalataya at bautismuhan ay maliligtas. Opo. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. At ang mga sumampalataya ay maglalagay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko ay magpapalayas sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sige po. Meron pa yan. Kala ko 17 lang. Sila ay hindi dumadampot man ng ahas o umiinom man ng lason. At gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. Pasensya na po kayo kasi mahirap talaga walang ilaw.
Okay. Sige lang. Ganyan ang ilaw dito. Yan! Pastor!